Nagsimula ang kwento sa isang araw na may biglang bumagsak mula sa langit ang hindi mabilang na itim na monolith. Kasunod nito, isang harang ang naitayo, ngunit ang mga halimaw na kilala bilang disaster spirit beasts ay sumire sa harang at sinalakay ang mundo ng mga tao. Lumabas ang hukbo mula sa tarangkahan at nagsagawa ng malawakang massacre laban sa sangkatauhan. Makikita ang isang skeleton knight na pinaslang ang ama ng isang bata. Sumigaw ang bata para sa kanyang ama habang patuloy na tumatakbo ang ina, pilit na iniiwasan ang napakaraming halimaw. Hinabol sila ng skeleton knight at naglunsad ng pag-atake. Para mailigtas ang kanyang anak, itinulak siya ng ina palayo. Sumigaw ang bata para sa kanyang ina habang sinasabi nitong tumakbo siya. Bigla siyang nagising nang tawagin siya ng kaibigan at sabihing gumising na siya. Doon nalaman na ang kanyang pangalan ay Atsuki Tenma. Tinanong siya ng isang babae kung ano ang problema dahil tila tulala siya, ngunit sinabi niyang wala lang iyon. Hindi siya naniwala at sinabing hindi iyon totoo dahil umiiyak siya. Sinabi naman ng kaibigan niya na baka inaantok lang siya, dahil karaniwan ay tulog na siya sa oras na iyon. Ngunit ngayong araw ay may pangkalahatang pagtitipon ng buong paaralan kaya hindi siya nakapag-idlip. Sinabi ni Atsuki na mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang guro dahil kakaiba ang suot nito. Ipinaliwanag ng guro na matapos ang sakuna at paglitaw ng mga disaster beasts, may mga taong nagising ang kapangyarihang kayang lumaban sa kanila. Tinawag silang Awakeners. 10 taon na ang nakalipas nang mangyari ang pinakamalaking pag-atake ng disaster beast sa hilagang pampang ng Blue River. Nagtipon ang mga Awakeners mula sa iba't ibang panig ng mundo sa kabilang panig ng ilog at matagumpay na napaurong ang mga halimaw. Ang labanan na iyon ay kalaunang nakilala bilang Crossing War. Mula noon, nabawasan man ang mga pag-atake, bigla namang dumami ang mga monolith na patuloy na bumabagsak. Dahil dito, inaasahang may magaganap na isang napakalaking pagsalakay na kasing laki ng Crossing War sa nalalapit na hinaharap. Sinabi ng kaibigan niya na ang lalaking iyon ang General Commander ng Northern Continent, si Izumi Nento. Inakala niyang dapat kilala na niya ito dahil galing din siya sa hilagang kontinente. Sinabi ni Atsuki na tiyak na narinig na niya ang pangalan, pero akala niya ay isang kuba at matandang lalaki na may balbas ang itsura nito. Sa halip, mas kakaiba raw ito kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ng kaibigan niya na baka nalilito lang siya dahil sa kakaibang pananamit nito, pero dahil kay Izumi Nento kaya nila nalalaman ang lahat tungkol sa mga monolith at sa mga beast. Ikinwento rin ito ang tungkol sa kanyang disipulo na nagngangalang Taiwagon, na may titulong liwanag ng sangkatauhan, at siya lamang ang naging estudyante nito. Nagpatuloy si Izumi Nento, sinabing ayon sa mga bagong pananaliksik, kahit ang mga ordinaryong tao na hindi nagising ang kapangyarihan ay may posibilidad na maging Awakeners matapos humawak sa isang monolith. Kaya siya nagtungo roon sa araw na iyon ay upang bigyan silang lahat ng pagkakataong subukan. Kapag may nagising na kapangyarihan at ayalay ang sarili sa pakikipaglaban sa mga beast, magiging malaking tulong sila sa darating na digmaan. Habang umaangat ang monolith mula sa lupa, nagsimulang ma-excite ang mga estudyante at same time na nagdasal na sana ay maging Awakener sila. Tinanong ng kaibigan niya kung narinig ba niya iyon, sa wakas ay may pagkakataon na silang magising ang kapangyarihan. Sinabi ni Atsuki na sa wakas ay dumating na ang araw at nagsimula siyang maglakad pasulong. Ngunit pinigilan siya ng kaibigan niya. Sinabing huwag naman siyang iwan, habang ang babaeng kanina pa ay nagsabing maghintay siya ng kanyang turn. Hindi siya pinansin ni Atsuki at dumaan lang, nakatuon ang mga mata sa unahan, sinasabing dumating na sa wakas ang araw na iyon. Tinawag ang susunod na estudyante, ngunit nabigo ito. Sinabi ng lahat na nakakagulat iyon dahil isa siyang likas na atleta na nakapagtala ng maraming record sa unang taon pa lang niya. Marahil ay walang kinalaman ang pisikal na lakas dito. Sunod-sunod na estudyante ang sumubok, ngunit isa-isa rin silang nabigo. Wala ni isa man ang nagising ang kapangyarihan, at nagsimulang magsabi ang iba na kung magpapatuloy iyon, tiyak na mapapahamak ang buong paaralan. Pagkatapos ay tinawag ang susunod na estudyante na nagngangalang Oishi Hikaru, na tinatawag ng iba bilang Oinki. May ilang babae ang nagbulungan, sinasabing isa siyang bully at palihim na nakakatakot, lalo na't nahuli na raw siyang palihim na kumukuha ng litrato ng mga babae. Para sa kanila, magiging isang bangungot kung sakaling siya pa ang maging isang awaken. May isang lalaki ang biglang sumigaw, sinasabing nagbabago ang monolith.
Makikita ang kidlat na bumabalot kay Oinki, at buong yabang niyang sinabi na sa wakas ay mapapansin na siya ni Izumi Nento, pati na rin ng magandang babaeng nasa tabi nito. Lumabas na ang kanyang trabaho ay elementalist, at ipinakita rin ang kanyang mga stats. Sinabi ng babae na sa wakas ay may isa na silang nagising. Doon nalaman na si Izumi Nento pala ang kanyang ama. Ipinaliwanag niya na sa level 0, karaniwan ay nasa 5 lang ang kabuuang stat value, ngunit kay Oinki ay 12 ito. Hindi man ganoon kataas, mas mabuti na rin kaysa wala. Si Oinki ay tuwang-tuwa at nagdiriwang, ngunit bahagyang naiinis dahil parang wala namang pumapansin o pumupuri sa kanya. Biglang lumapit si Atsuki at itinulak siya palayo. Nagalit si Oinki at sigaw niya kung sino raw ba ang iniisip ni Atsuki para hawakan siya. Nalito ang mga estudyante kung bakit hindi naghintay si Atsuki ng kanyang turn, lalo na't ilang minuto na lang sana ang hihintayin niya. May mga nagsabi na tapos na siya dahil kapag tin-target ka ni Oinki, siguradong wala ka ng kawala. Sinabi ng babae na sumasang-ayon siya, masyadong emosyonal ang batang iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Atsuki Tenma na inukit niya sa kanyang isipan ang bawat detalye ng araw na iyon, upang hindi niya kailanman makalimutan ang galit niya sa mga beast. Iba ang kanyang determinasyon kumpara sa lahat ng naroon. Nagulat si Izumi Nento sa kanyang nakita, dahil sa likod ni Atsuki ay lumitaw ang anyo ng isang dambuhalang Diyos. Nang hawakan ni Atsuki ang monolith, may isang bulaklak ang sumibol sa ibabaw ng kanyang ulo at unti-unting namukadkad. Nabighani ang ibang mga estudyante, sinasabing tila umaabot ito ng mahigit 100 metro ang taas. Samantala, ang kanyang mga kaibigan ay masayang nagsisigawan at hinihikayat siya. Sinabi ng babae na ito ang kakaibang penomenon na lumilitaw lamang kapag may nagising na pinakabihirang trabaho, ang order breaker. Nabanggit ni Izumi Nento na iniisip niya kung gaano kalakas ang magiging kapangyarihan nito at sabik na siyang masaksihan iyon. Samantala, si Oinki ay nagngangalit sa galit, inis na inis dahil ninakaw ni Atsuki ang atensyon at liwanag na akala niya ay para na sana sa kanya. Pagmulat ni Atsuki, nakita niyang nakaupo siya sa ibabaw ng isang lotus flower, naka-lotus position, at nagtataka kung tunay nga ba siyang nagising ang kapangyarihan. Ipinakita ang kanyang stats, naka-fix siya sa level 0, ibig sabihin ay hindi siya kayang mag-level up. Ang kanyang gift ay tinatawag na Nirvana, at ang kanyang skill ay Overmimesis, isang Z-rank na kakayahan na sinusuri ang mga pag-atake ng kalaban at nagbibigay daan para makakuha ng mga counter skill. Ngunit ang problema, lahat ng kanyang stats ay purong 0. Sa isip niya, tapos na siya. Ngunit nang basahin pa niya ang detalye, may napagtanto siya. Tataas ang kanyang stats base sa rank ng skill, at automatiko rin siyang malilinis sa lahat ng debuff at ganap na gagaling. At dahil nag-activate ang kanyang espesyal na gift na Nirvana, agad siyang nakakuha ng tig 200 stats sa bawat kategorya. Hindi siya makapaniwala, sobra itong baliw. Napagtanto niya na sa tuwing matututo siya ng bagong skill gamit ang Overmimesis, makakakuha siya ng stats sa pamamagitan ng Nirvana. Hindi man niya alam kung anong level ang katumbas ng lakas niya ngayon, malinaw na isa na siyang awakener. At mula sa sandaling iyon, buo na ang kanyang pasya, lilipulin niya ang mga disaster beast. Samantala, ang mga estudyante ay halos mabulag sa tindi ng liwanag ng lotus flower, habang si Atsuki ay nakadikit pa rin ang kamay sa monolith. Sinabi ni Oinki na imposible ang nasasaksihan nila, habang ang babae naman ay nagsabing hindi ka panipaniwala na ito ang stats ng isang baguhang awakener. Pinagtibay ni Izumi Nento ang lahat, sinabing mahirap mang paniwalaan, walang duda na ang batang ito ay magiging pinakamalakas. Sa lahat ng mga baguhang awakeners, siya ang pinakamatindi. Tinitigan ng lahat ang kanyang stats, on ng paghanga, at nagsabing kamangha-mangha na may ganitong klase ng tao na nagmula mismo sa kanilang paaralan. Samantala, nagsimulang makaramdam ng matinding pagka-inferior si Oinki. Napalitan ito ng galit at pagkadismaya, sinisigaw na ang isang tulad niya, isang kabiguan, ay dapat nanatili na lang na talunan. Sa galit, inilunsad niya ang kanyang pag-atake. Makikitang lumipad ang kidlat patungo kay Atsuki, isang skill na tinatawag na Silver Snake. Biglang lumitaw ang isang status window sa harap ni Atsuki, nag-aabiso na may natukoy na skill. Kasabay nito, nag-activate ang Overmimesis.
Makikita ang unti-unting pagtaas ng progreso ng pagsusuri. Nang umabot ang kidlat sa kinaroroonan ni Atsuki, biglang nagulat ang lahat, wala na siya roon. Naguluhan ang mga estudyante, sinasabing tuluyan na siyang naglaho. Sa sumunod na sandali, nakita si Atsuki na nakatayo na sa likuran ni Oinki. Sinabi ni Oinki na hindi gumagalaw ang kanyang katawan sa sobrang takot, at sa sandaling iyon, umabot na sa 88% ang analysis. Binalaan siya ni Atsuki na dapat niyang ituring ang sarili na maswerte. Kahit mukha siyang baboy, tao pa rin siya noong ipinanganak, kung isa raw siyang beast, matagal na sana niya itong pinatay ng 100 beses. Habang patuloy ang pagsusuri at umabot na sa 74%, bumagsak si Oinki sa sahig. Nang mas tumaas pa ang porsyento, nagsimula siyang lumutang sa ere. Napansin ni Atsuki na maaaring dahil C-rank lamang ang skill, pero ang bilis ng analysis ay hindi kapani-paniwala. Habang siya'y lumulutang, nakuha niya ang C-rank skill na Thunderclap Wave, at agad itong naglabas ng malakas na bug zone ng kidlat sa paligid niya. May isang nagsabi na baka mabulag na naman sila sa liwanag, habang pabirong sinabi ng kaibigan niya na buti na lang at nagdala siya ng salaming pang-araw. Sinabi ni Atsuki na tuwing may nag-a-activate na may kinalaman sa kanyang skill, sa pilitan siyang hinihila papasok sa isang kakaibang espasyo. Ang skill na iyon ay nagbibigay daan para masipsip niya ang mga lightning attack ng anumang ranggo na mas mababa, at dahil natutunan niya ito, nadagdagan ng tig-10 ang lahat ng kanyang stats at ganap siyang gumaling. Unti-unti siyang nakaahon mula sa parang panaginip na estado, at napansin ng lahat na si Atsuki ay balot na ngayon ng kidlat, mas maliwanag pa kaysa kay Oinki. Hindi niya maintindihan kung paano niya natutunan ang skill, ngunit napansin din niyang tumaas na naman ang kanyang stats. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa buong lugar, kasabay ng muling pagbaba ng isang monolith mula sa langit. Tinanong ng babae kung bakit ngayon pa ito nangyayari. Sinabi ni Izumi Nento na kanselado na ang school assembly at kailangan ng mag-evacuate ang lahat ayon sa drill. Sigurado siya ang target ng paparating na sakuna. Sinabi ng babae na dapat na rin silang tumakbo dahil hindi naman pakikipaglaban ang kanilang espesyalidad. Ngunit tumanggi si Nento, sinabing kung tatakbo sila, lalo lamang magpapanik ang mga tao. Idinagdag pa niya na mukhang mas may tapang pa ang estudyanteng iyon kaysa sa kanilang dalawa, habang nakikita si Atsuki na diretsyong tumatakbo papunta sa monolith. Nagtaka ang babae kung bakit hindi siya tumatakbo, lalo na't ganap nang bumaba ang monolith. Sumigaw ang kanyang mga kaibigan, sinasabing may paparating na disaster beast at kailangan na nilang umalis. Ngunit mariing sinabi ni Atsuki na lilipunin niya silang lahat. Nagtaka ang kaibigan niya kung ano ang sinasabi niya, dahil kakagising pa lang ng kanyang kapangyarihan at dapat ay tumakas din siya. Sumang-ayon pa ang isa pa nilang kaibigan, sinasabing hindi niya kailangang lumaban at maaari na nilang ipaubaya iyon sa ibang Awakeners. Ngunit tumingin si Atsuki pababa sa babae at sinabi na magtiwala lang siya sa kanya. Sagot nito, isang beses lang siya magtitiwala. Kapag namatay siya, kasalanan na niya iyon. Tinanong ng kaibigan niya kung tatakbo na lang ba talaga sila, habang hinihila siya ng babae palayo. Sa sandaling iyon, sinabi ni Atsuki na hindi niya inakalang ang unang kalaban niya matapos maging Awakener ay kapareho ng mga nilalang na pumatay sa kanyang mga magulang. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata, at sinabi niyang mukhang talagang maswerte siya. Sa harap niya ay lumitaw ang isang skeleton soldier na level 8. Mataas ang stats nito, ngunit malayong-malayo pa rin kumpara sa kay Atsuki. Sinabi ni Atsuki na oras na para subukan niya ang bagong skill na kanyang natutunan. Bigla siyang sumugod pasulong, mabilis na pinagdikit ang distansya gamit ang bago niyang kakayahan. Naiwasan niya ang pag-atake ng kalaban, bahagyang dumaplis lang ito sa kanyang pisngi. Mariin niyang sinabi na hindi na niya hahayaang may mamatay pang iba. Direkta niyang tinamaan ang halimaw sa dibdib, at sa lakas ng suntok ay tumilapon ito papunta sa isang kalapit na gusali. Nagulat ang ibang mga estudyante at nagsabing napakalakas ni Atsuki. May nagsabi pa na baka hindi na nila kailangang tumakas, dahil isipin na lang, na ipalipad niya ang halimaw hanggang sa gusali ng paaralan gamit lamang ang isang suntok, na para bang imposible. Pati si Izumi Nento ay nagsalita, sinasabing para sa isang baguhang kakagising pa lamang ng kapangyarihan,
ang mapaalis ang isang level 8 Calamity Beast ng ganoon ay patunay na nasa ibang antas si Atsuki pagdating sa bilis at lakas kumpara sa ibang level 0. Ngunit kahit ganoon, sinabi rin niyang halos imposibleng talunin ang mga Skeleton Soldier. Mayroon ang mga ito ng dalawang mapanganib na kakayahan. Ang una ay isang gift na nagpapataas ng kanilang depensa. Ang ikalawa ay isang skill na tinatawag na Bonfire, na sinusunog at tinutupok ang anumang mahawakan nito. At sa sandaling iyon, nagsimula na mismong gamitin ng Skeleton Soldier ang kakayahang iyon. Namula sa takot ang mukha ng mga kaibigan ni Atsuki, habang si Oinki naman ay puno ng pananabik. Sinabi niyang hindi alam ni Atsuki ang kanyang lugar at mauuwi lang siya sa abo kapag natapos ang halimaw sa kanya. Ngunit malinaw na naiiba si Atsuki, dahil sa kanyang overmimesis, hindi siya basta-bastang awaken. Nag-activate ang overmimesis matapos matukoy ang B-rank skill, at agad nitong sinimulan ang pagsusuri. Napansin ni Atsuki na mas bumibilis ang analysis sa tuwing direktang tumatama sa kanya ang skill ng kalaban, habang pilit niyang tinitiis ang matinding apoy. Sinabi ng anak ni Izumi, Nento na kahit isang level 10 awakener ay walang tsansang mabuhay kung tatamaan iyon ng direkta. Nakapanghihinayang isipin na ang isang henyo na kakalabas pa lang ay mamamatay agad sa kamay ng isang Calamity Beast bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong lumakas. Habang umaabot na sa 80% ang analysis, sinabi ni Atsuki na napakasakit mamatay sa pagkasunog. Hindi niya rin moari kung paano kinaya ng kanyang ina ang ganitong sakit, at ginawa pa iyon ng may ngiti sa kanyang mukha. Alam ni Izumi Nento na nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Itinuro ni Atsuki ang halimaw at mariing sinabi na kapag natapos ang pagsusuri, tapos na ang laban. May ilang estudyante ang nagsabing nagkamali sila na umasa kahit saglit sa kanya. Ngunit sinabi ng lalaking may salaming pang-araw na tumingin sila, dahil muling lumitaw ang asol na lotus flower. Kung si Atsuki raw iyon, posibleng magpakita na naman siya ng isa pang himala. Nagtaka ang iba kung anong skill na naman ang kanyang natutunan. Dahil sa patuloy na pagsusuri ng bonfire, nakuha niya ang Black Ice Wall, isang skill na kumokonsumo ng mana upang lumikha ng yelo at humaharang sa lahat ng fire element skills na B-rank pababa. Dahil sa pagkatuto ng bagong skill, nadagdagan ng tig 20 ang lahat ng kanyang stats at muli siyang ganap na gumaling. Sa wakas, sinabi ni Atsuki na hindi niya nabasag ang depensa ng kalaban kanina, kahit pa gumamit siya ng buong lakas sa kanyang atake. Ngunit sa laki ng itinaas ng kanyang attack power, tiyak na kaya na niya itong basagin. Patuloy siyang binalot ng lotus flower hanggang sa tuluyan itong mamukadkad. Ang lahat ay ng saya at ginhawa dahil buhay pa siya. Pabirong sinabi ng lalaking may salaming pang-araw na alam niyang aabot ito sa puntong mag-a-activate na naman ang parang plot armor, habang ang ibang mga estudyante ay hindi pa rin makapaniwala na may ganitong himalang naganap. Sinabi ng anak ni Izumi Nento na mukhang may self-healing skill siya, kahit akala niya ay isang lightning-type skill user lamang si Atsuki. Sumagot si Izumi Nento na ang Order Breaker ang pinakamisteryosong trabaho sa lahat, ngunit malinaw na si Atsuki ay isang natatanging kaso kahit sa hanay nila. Isipin na lang, ganap siyang nakarecover na para bang walang nangyari. Posible raw na kahit maputol ang kanyang mga braso o binti, o kahit masira ang kanyang utak, ay makakarecover pa rin siya. Lalong naging mausisa si Nento kung saan nga ba ang hangganan ng kakayahan ng kanyang self-healing. Muling sumugod ang Skeleton Soldier diretso kay Atsuki gamit ang bonfire. Ngunit agad na nabuo ang black eye sa katawan ni Atsuki, unti-unti siyang binalot nito. Kitang-kita kung paano nito pinawalang bisa ang apoy, at sa kabila nito, nagawa pa rin niyang sumugod pasulong, tinutulak ang sarili sa gitna ng naglalagablab na pag-atake. Nang mapansin din ito ng Skeleton Soldier, lumapit ito para sa isang melee attack. Ngunit tumalon si Atsuki pataas, umangat sa ere, at gamit ang Black Ice ay hinubog niya ito bilang isang dambuhalang pamalo. Buong lakas niya itong inihampas, at sa isang iglap ay hiniwa niya ang katawan ng Skeleton Knight. Napabulalas ang mga estudyante, sinasabing isang awakened lang ang kayang sumubaybay sa galaw niya. Ni si Oinki o ang anak ni Izumi Nento ay hindi man lang siya nakita. Hindi nila mapigil ang itanong kung paano posible na ang ganitong halimaw ay isang rookie pa lamang. Napagtanto ni Atsuki na hindi lang niya kayang lumikha ng matibay na armor para protektahan ang sarili,
kaya rin niyang gumawa ng mga sandata sa kahit anong hugis na gusto niya. Para sa antas niya, para siyang nabigyan ng isang god-tier skill. Biglang tumakbo ang kaibigan niya papalapit at niyakap siya ng mahigpit, sinasabing sobrang nag-alala siya hanggang sa parang umurong ang kanyang mga bayag sa sobrang takot. Sa wakas, nalaman ang pangalan ng babae, Saya. Tinanong ni Atsuki kung nasaan siya. Akala niya raw ay nauna itong lumapit dahil kanina ay parang maiiyak na ito. Lumingalinga siya at sinabing baka galit na ito sa kanya. Samantala, sinabi ng anak ni Izumi Nento na hindi niya akalain na tinalo ng batang iyon ng isang skeleton soldier na kahit ang isang level 10 ay mahihirapang labanan. Doon nalaman na ang kanyang pangalan ay Agata. Sinabihan siya ni Izumi Nento na manatili roon at tumulong sa paglilinis, at habang naroon na rin ay iparating sa principal ang isang personal na mensahe. Idinagdag niyang isasama niya ang bata. Sinabi ng kaibigan ni Atsuki na walang dahilan para magalit si Saya. Matapos ang panalo, malamang ay pumunta ito sa monument, dahil natatakot itong mapag-iwanan siya. Umaasa siyang iyon nga ang nangyari. Lumapit si Izumi Nento sa kanya matapos banggitin ang kanyang pangalan. Nagtaka ang lahat kung balak ba niyang gawin siyang disipulo. Ngunit may mga nagsabing imposible iyon, dahil mayroon na siyang disipulo, si Taiwagon, at kahit gaano pa kalakas si Atsuki, hindi iyon mangyayari. Sinabi ng kaibigan niya na hahanapin na niya si Saya, na pagtantong hindi na siya dapat makialam sa usapan. Pagkatapos ay sinabi ni Izumi Nento kay Atsuki na espesyal siya. Tinanong ni Atsuki kung paano, at sinabi ni Nento na ramdam niyang ang puso niya ay pa ng galit at puot, at gusto niyang malaman kung bakit. Isinalaysay ni Atsuki na 10 taon na ang nakalipas, pinaslang ng isang calamity beast ang kanyang mga magulang habang pinuprotektahan siya. Siya na ang susunod na mamamatay noon, habang nakaupo siyang nanlalamig sa takot. Ngunit isang awakened fluid ang nagligtas sa kanya sa huling sandali. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, tinupok ng apoy ang kanyang ina hanggang maging abo. Bago yun, sinabi ng kanyang ina na kakailanganin na niyang lockerin ang natitirang landas mag-isa. Sinisi niya ang sarili sa lahat, dahil kailangan pa siyang protektahan, iyon ang dahilan kung bakit sila namatay. Sa paglipas ng panahon, naunawaan niya na silig na ang tunay na ugat ng lahat ng trahedya. Mula noon, gumawa siya ng isang panata, papaslangan niya si Ligna at ang lahat ng kauri nito. Tahimik na sinabi ni Izumi Nento na kahit ang puso niya ay nilalamon ng galit, nakakaiyak pa rin siya. Iyon ang patunay na ang damdamin ni Atsuki ay tunay. Sinabi ni Atsuki na dati napahinto ang kanyang mga luha, ngunit simula ngayong araw, hindi na niya mapigilan ang pagdaloy nito. Inalok siya ni Izumi Nento na maging kanyang disipulo at isama sa Savior Alliance, upang mabigyan siya ng napakalakas na kapangyarihan. Nagtaka si Atsuki at tinanong kung ano ang Savior Alliance. Ipinaliwanag ni Nento na ito ay isang organisasyon na itinatag ng pamahalaan ng 5 kontinente, na nagtitipon ng mga malalakas na awakened mula sa iba't ibang panig ng mundo upang labanan ang mga beast ng mas epektibo at siyentipiko. Lahat ng miyembro ay regular na nakikipaglaban sa beast at tinatawag na Saviors. Binibigyan sila ng mga resources tulad ng knuckle ang training grounds at makapangyarihang armas, pati na rin napakataas na sweldo. Kahit ang isang Savior in training ay tumatanggap ng 10,000 gold kada buwan. Nagulat si Atsuki at sinabi na napakalaki nito. Sumagot si Nento na syempre, ang ganitong mapagkalingang benepisyo ay hindi libre, inaasahan silang laging nakikipaglaban sa harap ng digmaan. Ngunit mariin na sinabi ni Atsuki na hindi niya iniintindi ang bayad o resources. Ang pinakamahalaga sa kanya ay makalaban sa mga beast, at mariing ipinahayag niya na magiging isang savior siya. Ipinaliwanag pa ni Nento na tuwing Pebrero ay mayroong exam na sinalihan ng higit 10,000 katao, at tanging 100 lamang ang papayagang maging Saviors. Tinanong ni Atsuki kung ano ang all-time record para sa points sa exam, at sinabi na baka hindi rin ito gaanong basehan. Ipinaliwanag ni Nento na ito ay 115,000 na itinakda ni Wagon. Kung makakakuha siya ng 30% nito, makakapasok siya sa exam, ngunit ang 50% ay sapat para sa unang pwesto. Napansin ni Atsuki na ito ang pinakamalakas na awaken, at kahit nagbago ang pangalan sa ilang pagkakataon, mas gusto niyang tawagin pa rin itong Wagon.
Sinabi ni Nento na espesyal si Wagon, at ang paghahambing sa kanya ay maaaring magdulot lang ng kawalan ng pag-asa kay Atsuki. Ngunit dapat niyang magkaroon ng tiwala sa sariling talento, dahil maaari siyang tumayo ng balikat sa balikat ng tulad ni Wagon. Ngunit mariing sinabi ni Atsuki na hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng karibal. Mas pipiliin niyang lampasan mismo si Wagon. Nagulat si Nento at naalala ang kanyang nakaraang usapan kay Wagon. Sinabi noon ni Wagon na ang mga kabataan ay susubukang sumunod sa kanyang yapak, ngunit ang simpleng pagsunod lang ay hindi sapat para manalo sa digmaan laban sa mga beast. May darating na isang tao na hihigit sa kanya, tulad ng isang bagong umagang araw na papalit sa papalubog na araw. Sabi pa niya, sabik siyang makita iyon. Natuwa si Nento, at sinabi na parang dumating na nga ang mga araw na iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta sila sa isang gusali, at tinanong ni Atsuki kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Nento na ang mga monument ay parang mga passage na nag-uugnay sa mundo nila sa mundo ng mga beast. Kaya kahit patayin mo ang beast, kung iiwan ang monument, patuloy na darating ang bagong halimaw. Ang gusaling ito ay isang pasilidad na itinayo upang i-isolate ang mga monument na hindi mawasak. Panandali ang ina-awaken ng mga awakened upang tuloy-tuloy na lipulin ang mga calamity beast na lumalabas mula sa monument. Sa ganitong paraan, naipapababa ang saklaw ng barrier, at nagsisilbi rin itong training ground para sa kanila. Sabi ni Atsuki ng paikliin, training facility pala ito, habang iniisip niya kung bakit napakahaba ng paliwanag ni Nento. Ipinaliwanag ni Nento na tinatawag lang nila itong stages. Hindi kontrolado ang level at dami ng lumalabas na calamity beast, kaya sobrang delikado sa loob. Lalo na ang mga beast sa stage na ito sa harap nila, matitibay ang mga ito at may pinakamataas na mortality rate sa lahat ng stages para sa mga rookies. Kilala ang lugar bilang Rookies Graveyard. Noong panahon ni Wagon, na isang bagong awakened pa lamang, nerecord niyang malinis ang stage na ito sa loob ng 3 minuto at 14 na segundo sa level 10. Kaya kung nais ni Atsuki na lampasan siya, kailangan niyang tapusin ito sa loob ng 3 minuto mismo. Kapag nagawa niya iyon, ipapahayag ni Nento na magiging disipulo niya si Atsuki. Pagpasok nila sa loob, agad nakilala ng lahat si Nento. Napaisip sila, sabing walang paraan na makakasama niya ang isang random na tao, maliban na lang kung nasa antas ni Wagon ang kasama niya. Tinanong ni Atsuki kung sobrang sikat ba talaga ang lalaking ito. Napansin niya sa pader na nakasulat na lahat ng beast sa loob ay level 10, ibig sabihin, 2 antas na mas mataas kaysa sa skeleton soldier na kanyang hinarap kanina. Nagtataka ang mga tao kung talaga bang papasok siya sa stage. Lumapit siya sa receptionist at sinabi niyang gusto niyang pumasok. Tinanong siya kung ilan ang mga challenger, at kalmado niyang sagot na mag-isa lang siya. Napatahimik ang lahat. Sinabihan siya ng receptionist na tigilan na ang pagbibiro, tinatanong kung nag-iikot lang ba siya o nandito lang para manligaw. Nagtaka siya kung ano ba ang pinagsasabi nito. Sinabi niyang malinaw na may hindi sila nagkakaintindihan, at wala siyang interes sa kanya mulat sa poll. Nandito siya para hamunin ang stage. Sinagot siya ng receptionist na, hindi niya kailangang magpakaastig para lang mailigtas ang dignidad niya, at handa pa raw siyang ibigay ang contact info niya para umuwi na lang siya. Diretsahang sinabi ni Atsuki na wala siyang pakialam, ang gusto lang niya ay makapasok sa stage. Natakot ang receptionist at sinabing hindi siya mananagot kapag namatay siya. Napailing si Atsuki, hindi makapaniwalang kailangan pa niyang ulitin iyon ng paulit-ulit. Sa likuran, nagsimulang tumawa ang mga tao, ngunit nang pumasok na siya, may ilan ang nagsabing kakaiba ang kumpiyansa niya. Kahit na special grade ang kanyang gift, baka kaya nga niya. Ngunit may isa namang nagsabi na kung mababa ang level mo, walang saysay ang lahat ng iyon. Lumapit si Atsuki sa biometrics at iniskan ang kanyang pulso, at agad siyang pinayagang pumasok. Sa isip niya, malinaw ang pangako, 3 minuto lamang. Kailangan niyang ibigay ang lahat. Pag-umpisa pa lang ng oras, sumugod siya paloob. Napansin niyang mas malawak ang lugar kaysa sa inaasahan niya. Kahit artificial ang paligid, unang beses pa rin niyang pumasok sa isang stage. Alam niyang darating na ang mga kalaban anumang sandali. Ang unang sumulpot sa harap niya ay isang tree spirit na level 4, walang gift. Sa isang iglap,
Hinubog niya ang kanyang kamay bilang palakol at buong lakas na ibinagsak ang atake, hiniwa ang kalaban sa isang galaw, kahawig ng paraan ng pagwasak niya sa skeleton kanina. Pagkatapos nito, tila kinakausap niya ang mga nanonood, tinatanong kung ano ang pakiramdam na makita ang kanilang kalaban na matiklop, parang isang omelet, bago pa man dumating ang susunod. Sinabi ni Agatha na marami pang ibang stages para sa mga rookies, kaya bakit niya pinapasok si Atsuki sa stage na ito? Sumagot si Nento na gusto niyang lampasan ni Atsuki si Wagon, kaya dinala siya rito para hamunin ang stage. Nagulat si Agatha at sinabi na imposible iyon, maliban na lang kung lalampas siya sa mga hangganan ng pagiging tao. Napaisip si Nento sa sinabi niya, nagtaka kung akala niya ba ay nalampasan na ni Wagon ang pagiging tao. Ipinaliwanag ni Agatha na si Wagon ay madaling kausap at mabait, ngunit nakita niya rin na agad nitong pinaslang ang isang level 97. Ang mga mata nito noon ay malamig, malungkot, at tila walang pakialam, kaya hindi na niya ito maisip bilang tao. Mas malapit ito sa mga mata ng isang Diyos o deity. Sinabi ni Nento na si Atsuki rin ay may potensyal na hindi mababali ni Wagon. Sa ngayon, isa lamang siyang hindi pa pulidong bato. Kung si Wagon ay maihahambing sa isang Diyos na negil iligtas ng tao, si Atsuki naman ay isang demonyo na nilamon ng puot, kabaligtaran ng katangian ni Wagon. Sinabi ni Atsuki na kahit sa antas ng Disaster Beast na ito, hindi pa nga nag-a-activate ang kanyang kakayahan. Biglang lumitaw sa likod niya ang isang dahilang halimaw, at agad niya itong hinampas, hiniwa ang ulo nito. Tinanong niya ang sarili kung iyan lang ba talaga ang kakayahan nito, at naisip niyang hindi pala ganoon kabanggas ang mga level 10 gaya ng akala niya. Ngunit sinabi niya rin na walang paraan na tatawagan itong rookies graveyard kung ganoon lang kadali. Biglang nag-activate ang B-rank skill na self-regeneration mula sa halimaw, at nagsimula ang pagsusuri ng kakayahan nito. Nagulat si Atsuki nang makakita na nag-regenerate ito kahit putol na ang ulo. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi magiging ganoon kadali ang laban. Lumabas ang stats ng halimaw at kitang-kita na mas mataas ito kaysa sa Skeleton Knights. Agad na ginamit ni Atsuki ang Black Eye sa kanyang pulso upang basagin ang mga baging na pumapalibot sa kanya. Sinabi niyang kailangan niyang magdulot ng malawak na pinsala sa maikling panahon, para hindi na makapag-regenerate ang halimaw. Sumugod siya at lumaban habang nasa 17% na ang analysis at patuloy na tumataas. Ginamit niya ang Black Eyes para gawing mga blades ang kanyang mga braso, at sa 21%, hinati niya ang halimaw sa gitna. Mariing sinabi niya na hihati-hatiin niya ito upang tuluyan ng hindi na makapag-regenerate. Ginawa niya ito, at bumagsak ang halimaw sa maliliit na piraso. Sinabi niya na malapit nang maubos ang kanyang magic power dahil sa matagal niyang paggamit ng Black Eyes. Ngunit, halos sabay lang, nagsimulang gumamit ang halimaw ng mas mabilis na mga atake, parang sinasabing hindi pa tapos ang laban. Dahil hindi na magagamit ni Atsuki ang Black Eyes, kailangan niyang iwasan ang mga atake. Sinabi niya na napakadelikado nito, at tuwing nagre-regenerate ang halimaw, pabilis ang analysis speed nito. I-deactivate niya ang Black Eyes para masupol ang magic consumption, at ginagamit ang Thunderclap Wave upang iwasan ang mga atake at panatilihing may distansya sa halimaw. Bagamat magandang estratehiya ito, kaunti na lang ang oras bago maabot ang 3 minutong limit. Nasa 75% na ang analysis, kaya ginamit niya muli ang Black Eyes sa kanyang mga braso, ginawang mga access, at sinabi niyang i-activate ang dalawa ng sabay para mapalaki ang pinsala at pilitin ang halimaw na mag-regenerate ng tuloy-tuloy, na magpapabilis palalo sa analysis speed. Patuloy siyang humahampas, at sinabi na kung hindi ma-activate ang mamisa sa zero magic power, mamamatay siya rito. Ngunit sinabi rin niya na kung mamamatay man, iyan na lang talaga ang halaga niya. Binago niya ang axe sa isang blade at inihampas sa ulo ng halimaw, ngunit nasira ang kanyang Black Eye at nagsimulang damyugo sa bibig. Napagtanto niyang ubos na ang magic power dahil sa mga pinsalang natamo. Ngunit sa 79%, napagtanto niya na hindi kailangan ng magic power para gamitin ang mamises, kaya malinaw na ang tagumpay niya sa laban. Sa 100%, muling lumitaw ang Lotus Flower, na binasag ang lahat ng atake. Natutunan niya ang skill na Lotus Explosion na gumagamit ng magic power para magdulot ng explosive damage sa kalaban,
at ang lakas nito ay proporsyonal sa magic na ginamit. May infinite scaling ito, tuwing may mapapatay, tumataas ang range ng 1%. Dahil sa bagong skill, lahat ng stats niya tumaas ng 20 at siya ay ganap na gumaling. Nakatitig ang halimaw, natulala, at agad siyang pumalakpak gamit ang abilidad. Isang pulang apoy na alon ang lumabas, lubos na winasak ang halimaw at pati ang paligid. Sinabi ni Atsuki na, hindi naman masama, dahil sa isang katlo lang ng kanyang magic, nalinis na niya ang lahat ng halimaw sa paligid. Hindi rin niya inaasahan na mababalik ng Mises ang kanyang magic power. Ngunit may napansin siyang kakaiba at nagtataka kung ano yon. Ngayon, 2 minuto na ang lumipas, at sinabi ng receptionist na dapat nang tawagin ang rescue team dahil hindi pa lumalabas si Atsuki. Sinabi ni Agatha na sa tingin niya, hindi matatalo ni Atsuki ang isang level 10 disaster beast, ngunit imposible raw na malinis niya ang stage sa loob ng 3 minuto. Ngunit, sa sandaling sinabi niya ito, nangyari mismo ang hindi inaasahan, nakapagtala ng bagong record si Atsuki. Nagulat si Agatha at tinanong, talaga bang nalinis niya ito? At napansin niya na hindi pa nga umabot ng 3 minuto, ibig sabihin, 1 buong minuto siyang mas mabilis kaysa kay Wagon. Lumabas si Atsuki at napakamangha ang lahat, sabing tila biro lang ito. Tinanong ni Atsuki kung magtuturo na ba siya sa kanya ngayon, at tinawag siyang guro. Sumagot si Nento, tinatawag siyang estudyante at pinuri siya ng, well done. Sinabi ni Agatha na matagal na niyang hindi nakita ang kanyang ama na masaya. Napaisip ang lahat na kung siya nga ay tunay na estudyante ni Nento, malinaw kung bakit nalampasan niya ang record ni Wagon. Binigyan siya ng receptionist ng regalo bilang gantimpala sa pagkabasag ng record, at napahiya siya, humingi ng paumanhin sa sinabi niya kanina. Sagot ni Atsuki, okay lang, normal lang naman na isipin ng iba na delikado ang isang level 0 na subukan ito. Nagpasalamat siya, at bahagyang namula ang receptionist. Sinabi ni Agatha na aalis na sila, at paalala niya, hindi dahil estudyante ka na ng ama ko, ibig sabihin pwede kang magpakasobra. Napansin ni Nento na maliit na lang ang stage sa antas ni Atsuki, at sinabi na dapat palakihin ang hirap ng stage. Sa kasalukuyang kakayahan niya, dapat nasubukan niyang hamunin ang isang advanced stage. Tinanong ni Atsuki kung ano ang ibig sabihin ni Nento, at sumagot si Agatha na hindi lamang level ang batayan ng lakas ng isang disaster beast. Ang pinakamahalaga raw ay ang species. May mga species na may intelihensya na katumbas o mas mataas pa kaysa sa tao, at napakahirap silang kalaban, sa asensya, parang sila rin ay mga awakened. Paliwanag niya na kasalukuyang tao lamang ang may jobs, ibig sabihin nagkakaiba ang stats depende sa species. Ang advanced stage ay naglalaman ng mga disaster beast mula sa mga malalakas at intelihenteng species, kaya maraming beses na mas mahirap kaysa sa hinarap niya kanina. Dagdag pa niya, karamihan sa advanced stages sa Northern Continent ay nasa North District 4, at iyon ang kanilang susunod na destinasyon. Napagtanto ni Atsuki na ibig sabihin, ang 2 halimaw na hinarap niya kanina ay walang intelligence, at dahil hindi sila sumigaw kahit natamaan, nagalit siya. Tanong niya, ibig bang sabihin, hindi nila nararamdaman ang sakit? At kung ganoon nga, umaasa siyang mararamdaman ito ng mga halimaw sa advanced stages. Natakot si Agatha, nagtataka sa kanyang sinasabi. Sa paligid, nag-uusap-usap ang mga tao tungkol sa narinig nila, dadalhin siya sa isang advanced stage. At kamakailan lang, may isang lalaki na namatay doon, at ginawa iyon ng ibang tao. Isa sa mga bystanders ang nagtaka kung ibig bang sabihin, ginawa iyon ni Reiji, ngunit may sumaklab sa kanyang bibig. Nagsabing kung marinig iyon, maa-erase siya agad, sapagkat siya ay anak ng chief ng North District 4. Makikita rin ang bodyguard na nagtatanong kung kailan aalis ang kanyang ama. Sagot nito, lahat ng bagay dito ay pag-aari niya, kaya kapag aalis siya, kanya ang desisyon. Ayon sa kanya, ang paghihintay sa pila ay para lang sa karaniwang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, nakikita natin siyang nagbubukas ng isang kahon, at sabi ni Atsuki, nakikilala ko ito. Tinanong ni Nento kung nakita na ni Atsuki ang isang karma stone noon, at sagot ni Atsuki na pagkatapos niyang talunin ang disaster spirit beast sa stage, may nahulog itong ganito, pero may pagkakaiba, mas berde ang kulay nito.
Nagulat si Agatha, sinasabi na para sa isang intermediate stone, hindi pangkaraniwan na mahulog ito sa beginner stage. Mas naging curious si Atsuki kung ano talaga ang Karma Stone. Pinaliwanag ni Agatha, at medyo nakalimutan niyang rookie pa si Atsuki. Sinabi niya na ang isa pang tawag dito ay Experience Stone. Kapag namatay ang isang disaster spirit beast o awakened, naglalabas sila ng invisible substance na tinatawag na karma o experience points, parang Minecraft style, at kapag na-absorb iyon, mabilis na tumataas ang level. Ang karma stones ay mga bato na nagtatago ng karma sa loob, at paggamit nito upang ma-absorb ang karma ay isa sa paraan ng pag-level up. Ngunit nakakapagtaka, dahil hindi dapat ito lumitaw ng natural, kaya nagtaka sila kung bakit ito nandun sa stage. Paliwanag ni Nento, malamang ito ay dahil sa impluwensya ng gift ni Atsuki. Nang tanungin kung ano ang ibig sabihin niya, sinabi ni Nento na karaniwan, ang karma ng natalong halimaw ay nai-absorb ng nagwagi. Ngunit kahit natalo niya ang dalawa, hindi siya nag-level up, ibig sabihin, hindi niya na-absorb ang karma. Dagdag pa niya, ang karma na minsang lumitaw ay hindi basta nawawala ng walang dahilan. Kung tama ang hula niya, ang karma mula sa halimaw na umatake sa paaralan ay naabsorb ng mga awakened na naroon, ibig sabihin, nai-absorb ito nila. Sa stage naman, dahil sealed space ito, hindi niya ito maabsorb, at walang ibang lalagyan para rito, kaya naging solid at isa na lang ang anyo nito, isang karma stone. Sinabi ni Agatha na kung ganoon, hindi siya makaka-level up, at kung ganoon, paano niya polalakasan ang kanyang stats? Pupunta na si Atsuki para ipaliwanag, ngunit sumigaw si Nento, sinasabing ang awakened gift ay isang absolutong lihim na hindi dapat ibahagi sa iba. Tinanong niya kung nakalimutan na ba niya iyon. Natakot si Agatha at humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ni Nento na maaasahan siya sa desisyon ni Atsuki, kung panatilihin niya ang Karma Stone o ibenta ito, sa kanya na iyon. Dagdag pa niya, may pagpupulong siya sa High Command ng 5 continents, kaya aalis siya sandali. Sa panahong iyon, si Agatha ang magbabantay kay Atsuki. Bago siya umalis, may ilang paalala si Nento. Una, ang relasyon nila ay isang lihim. Pangalawa, huwag sabihin sa kahit sino ang tungkol sa kanyang gift. Pangatlo, hanggang sa siya ay bumalik, dapat makalinas siya ng hindi bababa sa 6 na high-ranking gates. Pang-apat, kung may tama siyang nakikita, gawin ito ng buong lakas. At anuman ang mangyari, lagi siyang nasa likod niya. Sagot ni Atsuki, oo naman. Tumungo siya sa North District, sa Flame Rock Execution Ground. Sa loob, may ilang lalaki na nagrereklamo na sila ang nauna at dapat silang papasukin muna. Ngunit sinabi ng mga guards ni Roji na na-reserve na ito para sa kanya. Nagagalit ang ilan, tanong, bakit kami dapat mag-alala kung may pera lang siya? Wala pa siya dito, dapat kami na ang papasukin. Hindi nila alam kung anong klase ng mayamang tao si Atsuki. Isa sa kanila ay natapok pabalik, at ang kasama niya ay nagtangkang hampasin si Duke Nukem sa mukha, ngunit nakadodge si Duke Nukem. Nagulat ang mga tao, nagtatanong kung bakit hindi gumana ang kanyang B-rank skill na Earth Spine. Si Duke Nukem ay nag-transform sa metal at sinabi na hindi man lang siya makaramdam ng kirot. Napagtanto ng lalaki na delikado ito dahil nakaka-pierce ito sa kahit ano na ginamit niya noon, ibig sabihin, ang lalaking ito ay isang halimaw. Hinawakan ni Duke ang mga braso ng lalaki at sinubukang i-headbutt siya, dahilan para lumipad ang mga ngipin nito. Sinasabi ng mga nanunood na ang dalawang lalaki ay level 7 at 8, ngunit napagapi agad at hindi nakagawa ng kahit ano. Dito na natin nalaman na ang tunay na pangalan ni Duke ay UGA, ngunit tatawagan na lang natin siyang Bro Duke. Siya ay isang level 12 metal element user. Sinabi ni Duke na hindi niya patatawarin ang sinumang susubukang pumasok sa stage nang walang pahintulot ni Reggie, at kung susubukan nilang labanan siya, magtatapos silang katulad ng dalawang lalaki, mabulok dito mismo. Idinagdag niya na huwag nang isipin ng iba na matutulungan sila. Sinabi ng ibang guards na huwag siyang mag-overdo dahil may mga basura na nanunood. Itinapon ni Duke ang lalaki, at nahuli siya ni Atsuki. Sinasabi ng mga nanunood na patay na siya, dahil siya ay level 0 at tumutulong kahit sinabi ni Duke na huwag, ngunit parang nakita nila ang babae na nasa tabi niya sa ibang lugar. Sinabi ni Duke na sinabi na niya sa kanila na walang sinuman ang makakapasok dito nang walang pahintulot ni Reggie,
At kung susubukan, magtatapos tulad ng dalawang lalaki, kaya umalis na. Sinasabi ni Atsuki na kailangan niyang talunin si Duke para makapasok sa stage. Sinabi ni Agatha na makikipag-ugnayan siya sa administrator dahil hindi tatanggapin ang ganitong pag-iisip ng sarili lamang, pero sinabi ni Atsuki na hindi na kailangan, dahil sinabi ni Nento sa kanya na kung may nakikita siyang tama, dapat gawin niya ito kahit ano pa ang kahihinatnan. Sinabi niya kay Agatha na asikasuhin ang mga tao na ikinagulat si Duke. Tinanong niya kung anong klaseng tao ang lalaking ito na level 0 pa lang, ngunit harapin siya ng walang takot, at maaaring dahil sa kanyang rare job. Ngunit kahit na may 12th level na advantage si Duke, naramdaman niyang may pressure. Dahil pribado ang stats ni Atsuki, iniisip ni Duke na may advantage siya na total na 600, ngunit nagulat siya nang makita si Atsuki na agad sumarang sa kanya at tinamaan siya mismo sa mukha. Nagulat ang lahat sa bilis ni Atsuki. Sinabi ng isa sa kanila na kahit sa level 8, hindi niya may susunod ang bilis na iyon. Napansin ni Atsuki na walang pinsala ang atake dahil sa kakayahan ni Duke na mag-transform sa metal. Sinabi ni Duke na maganda ang bilis ni Atsuki, ngunit kulang sa lakas, at pinabagsak ang ground. Sabi ni Atsuki na para magtagumpay sa surprise attack laban sa isang kalaban na higit sa level 10, kailangan niyang pataasin ang kanyang agility gamit ang Thunderclap Wave. Nakita natin na ang kanyang stats ay umaabot na sa higit 1,000, at ang kanyang skill na Mimesis ay nag-activate at nagsimulang i-analyze ang kakayahan ni Duke. Sabi niya na kung ang skill ay sapat na nakakatakot para mag-trigger ng Mimesis, kailangan niyang maging seryoso, dahil ang normal attacks ay hindi makakabasag sa depensa ng metallized na bahagi, kaya kailangan niyang tumutok sa fleshy beats. Pumunta siya para sipa, ngunit na-block ito, at sinabi ni Duke na masyado siyang mahina. Sinabi ni Atsuki na iniisip niya na iyon ang kanyang pinakamabilis na galaw. Habang bukas ang depensa ni Duke, ginamit ni Atsuki ang pagkakataon para pabilisin ang sarili gamit ang Thunderclap, at agad niya itong ginawa. Nabigla si Duke nang mapagtanto na Thunder Element user pala siya. Habang patuloy na tumataas ang progress ng analysis, si Duke ay tinatanggap na lang ang sunod-sunod na atake. Nagulat ang mga tao na kaya niyang gumamit ng skills mula sa iba-ibang job, at nagsimulang magsabi ang ilan na baka kaya talaga ng isang level 0 na talunin siya. Si Duke naman ay nataranta na, dahil tuloy-tuloy siyang binabayo. Hindi niya maintindihan kung paano naging ganito kabilis ang isang level 0, at kung magpapatuloy ito, siya ang matatalo. Sinubukan niyang sumigaw para sabihan ang kanyang mga tauhan na tumigil sa panunood, pero hindi na niya maitaas ang boses. Napagtanto niya na wala na siyang choice kundi subukan ang isang bagay. Sumigaw siya at napunit ang kanyang mga damit, habang minetalize niya ang buong katawan niya. Sinabi niya na hindi pa niya kailanman nagawang magtagumpay sa ganito, pero dahil sa pagtulak ni Atsuki, nagawa niya ito ngayon. Ipinaliwanag niya na ang bawat parte na nagiging metal ay nagpapataas ng depensa ng 50%, at ang kanyang gift ay nagdadagdag pa ng isa pang 50% kapag hindi gumagalaw, kaya ang kasalukuyan niyang depensa ay lampas 500. Sinabi ni Duke na balak sana niyang hiwain si Atsuki sa kalahati, pero bilang gantimpala sa pagtulong sa kanya na magtagumpay, bibigyan niya ito ng madaling kamatayan. Nagulat ang lahat dahil ang ganitong kataas na depensa sa level na iyon ay hindi pa nila naririnig, at para sa kanila, tila tapos na ang laban ng level 0. Ngunit sinabi ni Atsuki na kung tama ang hinala niya, gumagamit si Duke ng napakalaking halaga ng mana, kaya kung ang mga stat points niya ay halos lahat napunta sa depensa, tiyak na hindi ganoon kataas ang mana niya. Nagtanong si Duke kung anong klaseng kalokohan ang sinasabi niya, pero sa totoo lang, pawis na pawis siya, nagtataka kung bakit sobrang talas ni Atsuki. Sinabi ni Atsuki na huwag mag-alala, dahil hindi niya gagamitin ang nakakapagod na taktika na paikot-ikot. Lang naubusin ang mana niya, lalaban siya agad at tapos na agad ang laban. Umabot na sa 100 ang progress niya, at sinabi ni Agatha na dahil lumitaw ang Lotus Flower, nangangahulugan ito na lumalakas na naman siya. Nagulat ang mga tao kung ito ba ay skill ng isang level 0, at napansin nilang hindi ito parang normal na attack. Nakakuha siya ng kakayahan na tinatawag na Penetrating True Sphere, na naglalabas ng perpektong sibat na may fixed trajectory, halos ignores defense, ibig sabihin true damage talaga.
Mayroon din itong infinite scaling dahil sa tuwing tatalunan niya ang kalaban na may mas mataas na depensa kaysa sa kanya, tumataas ang flight speed ng 100%. Sinabi ni Atsuki na grabe ang true damage, pero ang problema talaga ay ang bilis ng projectile. Kung 1 metro kada segundo lang, madali itong maiiwasan, kaya napakahalaga ng timing ng release. Pero kung ang kalaban niya ay isang sandbag, hindi na niya kailangan mag-isip ng masyado, dahil sobrang tiwala siya sa depensa niya, gagamitin niya ito laban sa kalaban. May kabuuang stats na 1,000 si Atsuki, at ngayon, itinutok niya ang bola sa kalaban, sinasabi na dapat itong iwasan. Napatingin ang mga manunood, nagulat na may skill pala ang level 0 na ganito. May nagsabi na ito siguro ay Order Breaker exclusive skill, at ang mga ito raw ang pinakamisteryoso sa 4 na klase. Lumipad na ang attack, at sobrang bagal nito. Tinitingnan ng lahat, nagtatanong kung ito lang ba ang maliit na bola na ito, at nagsabi sila na nakakadismaya ito. Nagtanong si Duke kung talagang sinubukan siyang pilitin na gumalaw gamit ang maliit na bola at sabi niya, napaka-naive nito. Nakatayo siya habang sinasabi na kung ito ang trump card ni Atsuki, nakatakda siya sa isang kawawang kamatayan. Habang lumalapit ang bola, unti-unti itong dumadaan sa kanyang braso at tuluyan itong naputol ng maayos. Sinabi ni Atsuki na sinabi niyang iwasan ito, pero dahil siya ay tao, napili niyang mapinsala lang ang kanang braso. Kung siya naman ay halimaw, direkta itong pupunta sa kanyang leeg. Nasa lupa si Duke, sumisigaw dahil sa naputol na braso. Tinanong ni Atsuki kung ano ang tinitingnan nila, sinasabi na dapat nila siyang dalhin sa ospital bago siya mamatay sa pagkawala ng dugo, at binanggit na hindi na niya uulitin pa. Dinala nila si Duke, at nagulat ang mga manunood sa kanyang pagkapanalo. Dumagsa ang maraming tao, sinusubukang kumbansihin siyang sumali sa kanila, at nagsimula ang argumento. Gayunpaman, ibinigay nila ang kaunting impormasyon tungkol sa depensa ni Duke, na katumbas ng sa mga halimaw sa stage. Sinabi ni Atsuki na tumataas ang bilis ng projectile sa tuwing tatalunan nito ang kalaban na may mas mataas na depensa kaysa sa kanya, ibig sabihin, maaaring tumaas ang bilis nito sa stage na ito. Tinanong ng mga lalaki kung sino ang pipiliin niya, at sinabi niyang mag-iisa siyang lalaban. Tinawag siyang baliw dahil susubukan niyang harapin ang level 15 elite stage mag-isa, at sabi nila na nanghihimasok siya pagkatapos talunin si Duke. Inamin nila na malakas siya, pero sobra ang tiwala sa sarili. Sinabi ni Agahan na lahat ng halimaw dito ay may depensa katulad ng sa hinarap niya kanina, at bagamat may kakayahan siyang talunin sila, hindi niya alam kung kayang panatilihin ang monocost. Sinabi ni Atsuki na magiging ayos lang at huwag mag-alala. Agahan naman ay nagsabi na hindi siya nag-aalala para sa kanya, sinabi lang niya iyon dahil kung mamatay siya, papagalitan siya ng kanyang ama, at siya ay mag-aasikaso sa mga nasugatan habang si Atsuki ay pwede gawin ang gusto niya. Dagdag pa niya, ang Stone Tribe ay walang intelligence. Pero gumagalaw sila sa grupo, kaya kailangan niyang maging maingat sa paggamit ng mana. Sabi niya kay Agahan na naiintindihan niya. Pagpasok niya, napansin niya na mas marami pala ang mga halimaw kaysa sa inaasahan niya. Sabi niya, tulad ng inaasahan sa isang elite stage, mas mataas ang level at stats nila kumpara sa nakaraang hinarap niya. Lahat sila ay may humigit kumulang 300 depensa at ang kanilang kabuuang stats ay nasa 500. Sinabi niya na gusto niyang suriin kung pasok ang mga ito sa kondisyon para sa kanyang Little Orbs passive. Pagpapaputok niya, ang halimaw ay hindi man lang nag-attempt na umiwas, at dumaan ang orb sa katawan nito. Instant kill ito, isang level 9. Ngayon, tumaas ang bilis ng orb ng 100%. Sabi niya, eksakto ang kanyang hinala. 2 halimaw pa ang tumalon sa kanya. Sinabi niya na mabagal at hindi magaling umiwas ang mga ito, kaya perpekto silang fodder para sa kanyang infinite scaling. Patuloy ang ganitong cycle habang pinapatay niya ang 2 pang halimaw. May natitira pa siyang kalahating mana. Ipinaliwanag niya na bawat shot ay kumokonsumo ng 50 mana, at may natira siyang 110, ibig sabihin, 2 lang ang may tutok. 2 pang halimaw ang papalapit, at hindi pa lumalabas ang boss, kaya 3 ang natitira. Kaya kailangan niyang patayin ang 2 sa isang shot. Inihanda niya ito at tumalon sa ere. Habang nag-headbutt ang 2, tumingin siya pababa at tinarget ang 2, counted bilang double kill.
Sabi niya, ang pakiramdam ng pagod bago maubos ang mana ay matindi, at umaasa siyang makakakuha siya ng skill balang araw para ma-recover ito. Ngayon, ang bilis ng kakayahan ni Atsuki ay nasa 5 metro kada segundo, kaya na niyang habulin kahit ang mga kaaway na tumatakbo. Tumitingala siya at napansin ang isang surprise attack na paparating, at winasak nito ang paligid. Na-activate nito ang B-rank skill na Gigantification, na nagko-convert ng lahat ng kanyang magic power sa depensa. Sabi ni Atsuki, masyado itong malaki. Habang ginagamit niya ang Thunderclap para umiwas sa atake, umaakyat siya sa braso ng halimaw, iniisip kung kaya niyang talunin ito gamit ang kanyang true damage attack. Sabi niya na dapat niyang tamaan ang ulo nito. Pinaputok niya ang orb sa gilid ng bungo ng halimaw. Pero kahit na dumaan, hindi ito nagdudulot ng malakihang pinsala. Lumapit ang halimaw para manipas sa kanya, at na-realize ni Atsuki na hindi niya ito kayang i-dodge sa ere. Ginamit niya ang kanyang Black Ice para harangin ang atake, ngunit itinapon siya sa kalapit na talon. Mas mahirap pala kaysa sa inaasahan niya. Biglang na-activate ang kanyang skill na Mimesis, at sabi niya na mas madali na ngayon, dahil gumamit ang halimaw ng skill para lumaki. Samantala, ang gwardya ni Reggie ay nasa telepono at sumisigaw, nagtatanong kung totoo ito. Sabi ni Reggie na panatilihin ang boses sa baba, at humingi ng paumanhin ang gwardya. Sinabi niya na may hindi inaasahang nangyari, parang may nakatalo kay Duque at pinilit pumasok sa stage. Si Reggie ay nagtatanong kung ano ba ang ginagawa niya, at palagi niyang ipinagmamalaki na walang sinuman sa ilalim ng level 30 ang makakabasag sa kanyang depensa. Nagtatanong siya kung may dumating na isang tao na level 30 pataas. Sabi ng gwardya, tumaas kamakailan ang bilang ng Phalanx Monoliths, kaya abala ang lahat ng awakened na level 30 pataas, at wala silang oras para dito. Bukod pa rito, ang pangunahing mga challenger para sa Blazing Rock Hunting Grounds ay nasa paligid ng level 10. Sabi ni Reggie, walang paraan na isang level 10 ang makakatalo sa kanya. Sumasang-ayon ang kanyang bodyguard at sinabing kung bibigyan siya ng oras, susuriin niya ito. Ngunit sabi ni Reggie, hindi na kailangan, kahit level 30 ang kalaban, nandito na siya. Idinagdag niya na kilala ang lugar sa Tenacious Disaster Beasts at sa tagal ng laban, kaya kahit pumunta sila ngayon, baka makarating lang sila sa oras. Sabi ng gwardya, kahit hindi nila alam ang identidad ng kalaban, dapat mag-ingat. Sabi ni Reggie, hindi na niya uulitin pang 2 beses, at sang-ayon ang gwardya. Sabi ni Reggie, gagawin niyang magsisi ang kalaban sa pakikialam sa kanyang pamilya. Balik kay Atsuki, 100% na ang analysis. Sabi niya, hindi na siya kailangang tumakbo tulad ng daga. Hindi siya nakakakuha ng bagong skill, ngunit marahil puwersahang na level up ang kanyang true damage. Nakakuha ito ng bagong epekto, maaari niyang i-adjust ang laki sa pamamagitan ng pagkonsumo ng karagdagang mana. Ang passive effect ay tumaas mula 100% hanggang 200%. Sabi niya, gusto niyang subukan ito agad, at tumaas rin ng husto ang kanyang stats. Ngayon, ginagamit niya ang lahat ng mana para likhain ang pinakamalaking orb na kaya niya sa kasalukuyan. Habang namumulaklak ang Lotus Flower, naglabasan ang atake, tuluyang winasak ang halimaw, halos ganap na itong nawasak. Napagtanto ni Atsuki na baka nagawa niya ng sobra. Sabi niya, naubos niya ang lahat ng magic power, pero hindi niya inaasahan ang ganoong klase ng atake. Ngayon, ang orb ay bumibilis ng 7 meters per second, at sabi niya, kung malalampasan niya ang stage na ito ng 2 beses pa, magiging kasing bilis na ito ng isang sasakyan. Napapansin niya na broken ang passive effects. Ang kanyang Lotus Explosion ay may epekto, ang isa ay nagpapalaki ng range ng lahat ng skills, at iyon rin ang nagpapabilis sa flight speed ng isa. Kaya kung patuloy niyang papatagan ang explosive passive effects, balang araw kaya niyang talunin ang Disaster Spirit Beasts mula sa 1,000 o kahit 10,000 metro ang layo. Sa labas, nakikita ng lahat na nalampasan niya ang stage sa loob ng 3 minuto, na-update ang record. Lahat ay nagulat, sinasabi na baka napatay niya silang lahat sa isang tira. Ngunit naguguluhan sila kung bakit siya level 0 pa rin, iniisip na baka bug ang notification. May ilan pa na nagsimulang mag-inhale ng copium, sinasabi na medyo marumi lang ang kanyang damit, kaya imposible raw na nalampasan niya ang stage.
Sinabi ni Agatha na ginawa niya ulit iyon habang nasa skates, at sa isipin mo, na-break niya muli ang record ni Wajan. Patuloy siyang nakakagulat sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang bilis ay nakakagulat. Sabi niya na medyo mahina iyon, pero malakas ang depensa, at nagawa niyang lampasan ito. Tinanong niya kung ano ang paru-paro na lumilipad sa paligid niya. Sinabi ni Agatha na ang kanyang trabaho ay Shikigami user, at ang batang ito ang kanyang Shikigami, na tinatawag na Jade Butterfly. Sabi niya na ito ang unang beses niyang makakita ng Shikigami, at maganda ito. Matagal na niyang iniisip kung anong klaseng trabaho ang umiiral. Sinabi ni Agatha na ito ay karaniwang kaalaman. Hati ang mga trabaho sa 4 na uri, at dapat nakita na niya ang 3 sa mga ito. Una ay ang elementalist. May kakayahan silang kontrolin ang 7 elemento, ito ang pinakakaraniwang trabaho sa mga awakeners, at ito rin ang may pinakamataas na base combat power. Ang kanyang kaklase na si Oinki at si Duke mula kanina ay parehong ganitong uri. Sinabi ni Agatha na ang pangalawa ay ang Shikigami user. Kaya nilang sumamo ng Shikigami na sumusunod lamang sa kanila, at ang kanilang Shikigami ay kasama nila mula sa sandaling ipinanganak ang nilalang. Tinanong niya kung may mga katanungan siya. Nalaman din na siya ay level 6. Sabi niya na mas mababa ang kanyang level kaysa sa kanyang Shikigami, at tinanong kung talagang isang veteranong awakener siya, na tila isang pana diretso sa kanyang dibdib. Sinabi ni Agatha na sobrang diretso niya. Ipinaliwanag niya na sa kasamaang palad, ang Shikigami ay sumisipsip din ng karanasan at tumataas ang level, kaya palaging mas mataas ang level ng Shikigami kaysa sa kanyang master. Sabi niya na kung ganoon, kapag nakikipaglaban sa isang Shikigami user, mas mabilis na targetan ang mismong user, sabi niya muli. Napapansin niya na naglalabas siya ng kakaibang nakamamatay na aura. Tinanong niya tungkol sa iba, dahil 2 trabaho lamang ang nabanggit niya noon. Sinabi niya na ang pangatlo ay ang misteryosong trabaho na may pinakakaunting impormasyon, at ito ay ang order breaker, na siyang trabaho niya. Ang dahilan kung bakit ito misteryoso ay bawat order breaker ay may iba't ibang kakayahan. Tulad ng kanyang Blue Lotus Flower, ang iba ay kayang kontrolin ang laki ng kanilang katawan, gumawa ng walang katapusang clones, at may mga order breakers na kayang iunat ang kanilang katawan tulad ng goma. Ang pangkalahatang kasanayan sa trabaho ay hinati sa 4 na ranggo mula C hanggang S, ngunit ang order breakers ay may Z-rank lamang na mga kasanayan na labas sa karaniwang framework. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit itinuturing na espesyal ang order breakers ay dahil sa kanilang natatanging eksklusibong kasanayan. Kung matutunan ng kalaban ang kanilang kasanayan, mawawala sa order breaker ang kanilang pinakamalakas na sandata. Kaya siya ay pinagalitan ng kanyang ama nang tanungin niya ito. Ngunit ang taong ito ay isang irregular na nilalang kahit sa hanay ng order breakers. Sa kanyang pagkumpirma, kaya niyang gumamit ng hindi bababa sa 3 kasanayan, at 2 sa mga ito ay exclusive lamang sa mga elementals. Sinabi niya na wala ang guru niya upang pigilan siya sakaling masyado siyang magsalita. Tinanong niya ang huling trabaho na hindi pa niya naririnig noon. Nagsimula siyang ipaliwanag ngunit sinabi niya na makikita niya ito mismo, at ito ang parusa sa kanya dahil hindi niya sinabi ang tungkol sa sarili niya. Pumayag siya. Sinabi niya na ligtas ang mga taong iniligtas niya noon. Tinanong niya kung ano ang gagawin niya pagkatapos nito. Sinabi niya na lilinisin niya ang stage ng ilang beses pa. Sabi niya na talagang wala siyang alam tungkol dito, at may cooldown ang mga stage. Ang stage na ito ay lalo pang mahaba ang cooldown, kaya kaya niyang linisin ito muli sa loob ng 2 araw. Sabi niya na hindi niya ito inaasahan, kaya hindi nakapagtataka na gustong sakupin ng taong si Reiji ang stage. Kung hindi niya kayang pataasin ang stats ng true damage attack, itataas na lang niya ang Lotus Explosion. Tinanong niya kung may stage na maraming halimaw. Sabi niya na may naiisip siyang isa, at hindi naman mataas ang level ng stage, pero sobra-sobra ang bilang ng mga halimaw. Kahit sa mababang pagtataya, may hindi bababa sa 100 halimaw, at maraming awakeners ang umatras lamang sa dami nito. Tinanong niya kung paano siya makikipaglaban kung wala siyang away skill. Sabi niya, malinaw naman, papasok siya. Hindi niya alam iyon, dahil hindi niya nakita noong huli siyang pumasok sa stage. Sabi niya na para sa isang taong walang away skill, malaki ang magiging hirap niya. Pero sinabi niya na huwag siyang alalahanin. Narinig iyon ng lahat at sinabi nilang baliw siya,
ang lakas ng loob niya, at parang dinadala sa lupa ang kanyang mga gamit. Samantala, dumating na si Reggie, nagtatanong kung talagang wala ng ibang tao. Sabi ng kanyang gwardya, mukhang nakalabas na ang target. Nagulat si Reggie, nagsabi na 30 minuto pa lamang ang nakalipas, at tinanong kung talagang natapos niya iyon ng ganitong kabilis. Sabi ng gwardya, mahirap paniwalaan, pero mukhang ganoon nga. Tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Nagalit si Reggie, nagtatanong kung may bakas ng mahika ng kanyang mga kasanayan at kung dapat ba nila siyang subaybayan para hulihin ng buhay at pahirapan. Lumipat ang eksena sa ibang tao, nagsabi na hindi niya alam na may ganitong malakas na tao sa tabi ni Reggie, at hindi niya dapat tinanggap ang assassination request. Kung wala ang Earth Escape Technique, patay na siya sa kanya. At dahil nakarating siya sa puntong ito, ligtas siya, hanggang sa makita ang isang lobo na tumatalon diretso sa kanya at kumagat sa kanyang lalamunan. Isang lalaki ang nagsabi na parang may sasabihin siya, at kung ganoon ay papahupin muna niya ang aso. Tinanong ng lalaki kung paano niya siya nahanap, at sinabi niya na matalim ang kanyang pangamoy, at ang amoy ng kamatayan na inilabas niya ay nararamdaman niya. Siya ang hunting hound na si Charles. Nang humingi ng awa ang lalaki, sinabi ni Charles na hindi niya pwedeng gawin iyon dahil magagalit si Reggie. Bukod pa rito, matagal na rin mula nang kumain ng tao ang kanyang dog Death, kaya sinabihan niya ang lalaki na simulan na at kumain na. Para siyang pitbull sa daycare, at sa wakas ay nag-level up ito. Nakita na B-rank skill ito at isang Shikigami summon, at maganda rin ang stats nito. Tumanggap siya ng tawag sa telepono, sinasabi kay Reggie na tapos na siya. Doon nalaman ang tungkol kay Duke, nagtatanong kung talagang nataman siya sa mahina niyang bahagi dahil sobrang taas ng depensa niya. Pagkatapos mabigyan ng bagong gawain, sinabi niya sa kanyang summon na si Sparkling Cupcake na oras na para manghuli ng bagong biktima. Pumunta siya sa stage na tinatawag na The Locust Wasteland, nagtatanong kung dito ba talaga. Sinabi niya na puro parang taniman ng trigo ang nakikita niya, at nagtataka kung may ganoong daming halimaw dito. Ipinaliwanag niya na karaniwang pumipili ng kapaligiran ng disaster beasts kapag sumasalakay sa mundong ito, kaya ang pag-aanalisa sa kapaligiran upang mahulaan ang uri ng halimaw ay isang mahalagang kasanayan para sa isang awakener. Tumingin siya at napansin na wala pang reception desk dito. Sinabi naman ng kasama niya na ang antas ng panganib ng stage na ito ay mas mataas kaysa sa nakalista. Pinag-uusapan pa nga nila kung bubuwagan ba ang stage. Sinabi niya na kahit mas mababa ang level nito kaysa sa pinuntahan niya kanina, bakit pa nila ito bubuwagan? Paliwanag niya na sa normal na stage, pwede kang tumakas kung hindi mo kaya manalo, pero dito agresibo ang mga halimaw at sobra ang dami nila. Kahit bahagya lang siyang magbaba ng guard, mapapalibutan siya ng napakaraming locust at mauubos hanggang sa mauwi lang sa buto. Sabi niya, maganda ring malaman na marami silang ganitong kalaban. Tinanong siya kung talagang gusto na niyang mamatay ng ganito, pero sinabi niya na hindi siya desperado na kainin lang ng mga insekto. Ginamit niya ang kanyang wrist para pumasok sa stage. Sinabi niya na mukhang maayos lang ang kanyang disposisyon, kaya pumasok siya kahit pa lahat ng babala ay ibinigay na sa kanya. Kaya anumang mangyari, kanya na ang responsibilidad. Napaisip siya kung ano ang dapat gawin, dahil nakalimutan niyang sabihin na walang tigil ang paglabas ng mga locust maliban kung mapapatay ang boss. Kailangan niyang pumasok para sabihan siya, pero may naramdaman siya. Nang lumingon, nakita niya sina Charles at Sparkling Cupcake. Sinabi ni Charles na naghahanap siya ng isang tao, pero sa loob nakikita si Suki na medyo desolate ang lugar. Nagsimulang pumalakpak si Suki para gisingin ang mga locust. Lumipad ang ilan sa kanila, at sinabi niya na mababa man ang individual levels nila, pasado sila sa requirements para sa Lotus Explosion. Wala siyang iniintindi na problema. Wala sa mga locust ang may kakayahang gumamit ng abilidad, pero sobra ang dami nila. Sinabi niya na sobrang convenient ito para sa kanya, kasi kung magsama-sama sila, mas madali niyang matatalo. Pagpasok nila sa saklaw ng kanyang skill, sabay-sabay niya silang dudurog. Habang lumilipad ang mga locust, ginamit niya ang Lotus Explosion. Pumutok ito at makikita na patuloy na lumalaki ang saklaw ng skill habang siya ay nagpaparami ng kanyang infinite stats. Habang kumokonsumo ng mana, lumalakas rin ang skill at naabot niya na ang 110%.
Sinabi niya na ibig sabihin, natalo niya ang 110 ka-locust sa isang sabay. Ang kailangan lang ay 10% ng kanyang mana output para dito. Kung isa sa alang-alang ang natitirang mana at recovery rate, pwede pa niyang mag-fire ng humigit kumulang 10 pang beses. At kung tuloy-tuloy siyang nakakapatay ng 100 bawat beses, tataas ang range ng higit sa 1,000%. Kung walang cooldown ang stage, mas smooth sana ang lahat. Mas nagulat siya sa hindi paglabas ng challenge success message, at na-detect ng kanyang skill Mimesis ang abilidad ng isang C-ranked skill na tinatawag na Mother's Will. Nagulat siya na may mga nakaligtas habang mas marami pang locust ang nagsimulang dumagsa. Sinabi niya na tiyak iyon ay skill ng boss at hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang depensa, kasi inakala niyang wala na. Maswerte na pwede niyang palawakin ang saklaw ng kanyang skill gamit muli ang Lotus Explosion. Ngunit ang problema, hindi niya alam kung nasaan ang boss. Kailangan niyang talunin lahat ng maliliit na kaaway hanggang sa magpakita ang boss. Habang nagfa-farm siya ng isa pang 100% para sa kanyang abilidad, pumutok ang isang buong grupo at sinabi niya na ang saklaw nito ngayon ay 16 na metro ang diameter at sobrang lakas ng epekto. Natalo na niya ang napakarami, pero wala pa rin siyang ideya kung nasaan ang boss. Nakita niya na nasa ilalim pala ito, sa ilalim ng lupa, at nagulat siya na muling sumulpot ang mga kaaway mula sa mga bitik. Habang nagpapatuloy ang analysis ng Mimesis, sinabi niya na makakagamit na lang siya ng Lotus Explosion ng 10 beses. Kahit gaano karami ang lumitaw, sisiguraduhin niyang dudurog lahat, pinapakinabangan ng kakayahan niyang lumaki ng walang hanggan. Paulit-ulit niyang ginawa ito ng 7 beses sunod-sunod. Lumaki ang saklaw ng 970%, umabot sa 54.5 metro ang diameter. Sinabi niya na natalo na niya ang 9 na swarm pero may sapat na lang na mana para sa isang explosion pa. Parang walang katapusan ng mga monsters at wala ring palatandaan na lalabas ang boss. Isang opsyon na lang ay umatras sa stage at hamunin muli kapag natapos na ang analysis. Ngunit iyon ay bagay lang na gagawin ng pangatlong uri. Kahit gaano karaming disaster beasts ang naruroon, patuloy niyang patitinag lahat. Habang ginagamit niya ang isa pang explosion, natakpan nito ang kalahati ng field. Sinabi niya na sa puntong ito, dapat ay makakapagpahinga siya ng kaunti. Ngunit sa halip, napansin niyang parang hindi nababawasan ang bilang ng mga halimaw. Lalo siyang nagulat nang mapansin niyang tila lumiit ang mga ito sa sukat at naisip niya na ang boss ang patuloy na nagpoproduce sa kanila ng walang katapusan. Sinabi niya na kung ganito ang nangyayari, gaano man siya magsumikap, magiging walang silbi ito maliban kung mapapabagsak niya ang boss habang ubos na ang kanyang mana. Malapit na matapos ang kanyang analysis at nang mangyari iyon, nakakuha siya ng bagong kakayahan na tinawag na mana detection. Pinapayagan siya nitong gumamit ng mana para maramdaman ang daloy ng mana sa paligid niya. Saglit, may parehong saklaw ito gaya ng Lotus Explosion. Sa tuwing mararamdaman niya ang isang kaaway, nakaka-recover siya ng 10% ng kanyang mana. Sinabi niya na bawat skill na nakuha niya ay sobrang lakas, at nakapaghintay na siya kay Agatha kaya dapat tapusin muna niya ang stage. Dahil sa bagong skill, tumaas muli ang kanyang stats ng 40 points. Nagsimula siyang matukoy kung nasaan ang boss, na unti-unting kumikilos sa buong field hanggang sa makita niya ito na nakabaon sa ilalim ng lupa. Sinabi niya na ngayon ay alam na niya kung nasaan ang boss at inihanda ang kanyang true damage attack. Sinabi niya na gusto niyang makita kung susubukan ng boss na gamitin ang mga anak nito bilang shield, ngunit magiging walang silbi iyon dahil ang distansya ng kanyang atake ay lumaki ng malaki, ngayon ay umaabot na sa 120 metro. Pumasok ito sa ilalim ng lupa, dahilan para lumipad palabas ang boss. Agad niyang nilapitan gamit ang Thunderclap at ginamit ang Black Ice upang gumawa ng armor sa kanyang katawan, saka hinaplos pababa ang boss, na nabasag sa maliliit na piraso. Sinabi niya na ang pagkawala ng Queen ay nagdulot ng kaguluhan sa mga anak nito at naipapadala niya sila sa kanilang ina agad. Habang patuloy niyang pinapalaki at pinaproseso ang mga ito para sa detection, tumaas ang laki ng kanyang explosion ng 1,200%, ang saklaw ay umabot sa 65 metro, at ang true damage distance ay 131 metro. Sinabi niya na napakagandang harvest iyon at sa sandaling mag-reset ang cooldown, muling hahanapin at fa-farman niya ang boss,
at sisikaping maabot ang 5 digit sa saklaw ng explosion. Nakamit niya ang bagong record na 17 minuto, at sinabi niya na tiyak na nag-aalala si Agatha at malamang ay kikilos siya ng malamig pagbalik niya. Ngunit ramdam niya na mabait at maalaga si Agatha, at sa totoo lang, gusto niya rin ang katotohanang malamig siya. Paglabas niya, humingi siya ng paumanhin sa pag-aalala ni Agatha, ngunit agad namang napuno ng galit ang kanyang mga mata nang makita siyang hinahawakan ni Charles. Sinabi niya na tiyak na siya ang taong hinahanap ni Reggie.